of our indigenous arts and crafts has not only enriched our cultural tapestry, but also provided countless artisan communities with the support they need to flourish. Through her tireless efforts, she has not only championed our traditional arts and crafts, but elevated this to the global stage. Maganda ito sa community because yung alam nila na napopromote outside, they will also tend to appreciate their own culture. Kasi some of them forget their culture na eh. Akala siguro nila hanggang doon lang sila. Pero pag makikita na ito as being promoted outside their community, I think malilearn talaga nilang ma-appreciate yung kanilang culture. Nakikita talaga sila sa buong Pilipinas, not only buong Pilipinas, but buong mundo, nakakabigay pa ng saya, na-inspired sila dahil nare-recognize ang kanilang culture. Welcome to the National Arts and Crafts Fair. Ang ating mga arts and crafts ay dapat suportahan at marami dito mula Luzon, Visayas, Mindanao ng ating mga community-based artisans, ang mga MSMEs na nandito na siyang natulungan ng mga government programs at kailangan natin panatiliin dahil ito ang parte ng ating pagka-Pilipino. MSME law, and I'm so grateful to the DTI for continuously promoting our MSMEs. But we really know that it's not enough that we market them, that we bring them to malls and to trade fairs, and that we ensure that they are sold. Product development is also important. That's why we have the Design Center of the Philippines. But then again, design and marketing and promotions are not enough. That is why I made sure that this National Arts and Crafts Fair would have the agencies of government which may not be under the Department of Trade and Industry but do collaborative work, convergence work with the DTI. Mario, ang ating master weaver. Paliwanag mo, gawa saan ang mga ito? Okay, ito po ay 100% cotton at meron po siyang blend na kawayan. Saan ang kawayan dyan? Dito po yung ayan, ano pang meron? Cotton na siya, ma'am. Cotton at kawayan. Opo. Nagamit mo na ba yung ating Natural Dye Center na tinayo ko sa inyo? Ay, opo ma'am, very useful po kasi ito na po yung ating produkto. Ah, ito na. Very good. Aba, kilala ko yata ito. Sino siya? The one and only pinalangga namin. Lloyd Legarda. Senator Lloyd Legarda. Ayan. Thank you. Kayo po'y mga higawnon mula sa Bukidnon na gumagawa ng magagandang mga produkto ng abaka. Kayo mga ata mula sa Davao City. At ito'y ginagawa niyong mga beads. Napakaganda. Dagang salamat. Madamo gid ka salamat. Anong tribe kayo? Mandaya. Mandaya. Kayo po'y mga Bagobo, Tagabawa. At ano itong mga beads na ito? Panyas. Oo, yun Banyas. po. Panyas. Unang panyas. Galing lang sa mga halaman na kapaligid sa inyo. Kusang tumuko po siya. Napakaganda.
tawag dyan, sustainable livelihood. Oo. Tiboli School of Living Tradition. Lori, taga Bukidnon ka. Yes. Anong tawag sa materyales na ito? Sudsud grass. Sudsud grass. Endemic sa Bukidnon. Especially Napakaganda. sa Malaybalay. Anong pangalan nyo? Nancy po. Rizel, cultural master ka sa nito. Yes po. Ilang oras mo ginagawa yan? 3 oras. 3 oras. Pino-follow ko sa Instagram yung Raquel's Piñaclot. Yes, ma'am. Thank you. Kayo na po yun, Yes, si ma'am. Raquel. Yes, ma'am. At pinuntahan kita sa bahay mo Yes, nung 20 years ago. Yes. Bata pa tayo noon. Yes po. Bali, ito po ma'am yung natural project nyo noon, noong 1998, nung kabataan ko pa yan, pinagpatuloy po ng National Commission Culture for the Arts, under po sa inyo pa rin. Ay. Kaya laking pasasalamat po namin, andito pa rin. Ang galing. At andito naman kami na pagpapalago ng ating tradisyon at kultura po. Magsukol. Madakong salamat. Melon. Salamat. Bong Q Falol. May bong salamat. Dakong Salamat, Ma'am Loren. Daghang kami! Agyaman kami. Duro!